What's up, everyone? And these are the six things we check before we go out riding. Let's do. Motor tayo. Ipag-usapan na natin yung mga dapat i-check bago ka magmotor everyday. Una-una, i-check mo kung may sapat kang gas. Siyempre, sinabi kong yun, kailangan alam mo ng mga ruta mo. Ngayon, naintindihan ko, hindi lahat alam ang ruta kung saan pupunta, kaya nga tayo gumagamit ng Google Maps or ng Waze. And okay lang yun. Tabit lang yun ng cellphone holder, tapos buksan yun. Siguraduhin nyo lang na nakasetup siya na pang motor para hindi kayo papasok sa expressway. Ngayon, balik tayo sa topic natin. Una mong i-check is if may enough gas ka para sa ruta mo. Balikan. May dalawang paraan para makita yan. Sa motor ko, makikita nyo, yung pangatlong instrument sa cluster, yun yung gas. Tapos yung kulay pula sa gitna nun ay yung pin. Yan yung nag-indicate kung gaano kadaming gas yung nasa loob ng gas tank. Ay na makita nyo, kalahati pa siya. So, ang travel ko lang yan is within Manila. So, wala akong magiging issue. Ngayon, pwede mo rin yung silipin doon sa mismong tangke. Kung yung motor nyo ay backbone. Ngayon, pwede nyo rin gawin yan sa mga scooter or underboard. Pero kung meron kayong instrument cluster, yun na lang i-check. Tapos nyo i-on yung susi nyo. Ngayon, pangalawang i-check nyo ay yung engine oil. Napaka-importante ng engine oil, guys. Okay lang na madumi yung langis sa loob ng motor mo. Gusto ko lang yung sobrang dumi. Parang susunod ka lang sa nakalagay sa owner's manual kung tuwing kailan ka dapat mag-change ng gear oil. Ngayon, going back, para ma-check yun, dito sa motor kong to, gumagamit siya ng dipstick. May dipstick, nakascrew siya doon sa engine. Para ma-check mo, kailangan mo na siya i-screw. Pakita ko sa inyo, wait lang. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo, dipstick. I-unscrew mo siya counterclockwise para matanggal. Yan, yan yung makikita nyo, marami pa siyang oil. So, hindi ko na siya pupunasan. Ibabalik ko na lang. Yan is one way na mag-check. Yan, sis na-check mo na yan. Check mo rin yung gulong. Ito yung pangatlong bagay na mag-check. Kung umalis, tingnan mo maraming mga nakatusok din sa gulong mo para at least kung sumunod man ang tusok rin, maflatan ka. At least malapit ka lang sa bahay nyo. Makakahanap ka agad ng vulcanizing station. Yung sa video, harap ng likod lang tinignan ko. Yung harap, hindi ko na siya na-videohan. Pero dapat gawin yung design. Pagka-check nyo sa likuran, check nyo rin yung gulong sa harapan. Kasi useless din yun. Kung yung likod lang i-check nyo yung harap, yung pala may nakasaksak na sa harap, paplatan pa rin kayo. Problema pa rin, diba? Ngayon, continue tayo sa topic natin. Sorry. Traffic kasi. Medyo ganyan talaga dahil ng traffic dyan sa area na yan. It's sa Ood sa Uyo Road to. Ngayon, sunod, of course, pag na-check nyo na yung gulong nyo, okay na. Pwede na kayong lumabas. Kung wala kayong pambomba, okay lang. Hanap kayo na pinakamalapit na gas station. Yung air, may air pump. Ang mas maganda, may recommend ko kung pipiliin nyo yung gas station na may gauge yung air pump. Bakit ka mo? Siyempre, para masusunod nyo yung tamang hangin na pre-provide ng manufacturer sa motor nyo. Ngayon, alam ko tatanong yung iba dyan, paano kung nagpalit kayo ng gulong? Well, choice nyo yan, walang problema. Since nagpalit kayo ng gulong, risk nyo yan kung anong magiging bagong inflation niyang bago nyong gulong. And since nagpalit na rin kayo, dapat gumawa na rin kayo ng more research about it kasi mas kilala niyo yung motor nyo kaysa sa akin. So, hanapin nyo yung tamang tire pressure para dun sa pinalit yung gulong. Okay? Pa-plug ko dito kung
paano ko siya ginagawa. Wait lang. Bago ka maghangin, check mo muna yung change side, kung ano yung recommended tire pressure sa motor mo. In my case, since stock to, nakalagay din dyan sa video. Ang gagawin mo lang, tatanggalin mo yung cover sa fito, tapos isuset mo na siya. But since napindot ko na to, tatanggalin ko na lang yung cover, tapos ipa-plug mo na lang yung pambomba. Yan. Tapos pag tumunog yan, malalaman if tama na yung pressure niya based dun sa sinet mo. In my case, 28 PSI yung nilagay ko dyan kasi naka-stock tires ako. Makikita niyo yan, papakita ko sa inyo. Yan. Ngayon, moving sa harap, 25 yung recommended. So, pinanda ko ng 25. Tanggalin ko lang yung pito. And then, hahanginan ko lang yan hanggang tumunog. Yan. Medyo natagalan lang. Yan. Siguraduhin nyo lang din yung hose hindi mababali. Kasi baka makasira kayo. Ihangin na lang kayo, sisirain nyo pa. Hindi, joke lang. Yan. Yan, hintayin natin. 21, 26. Pag tama na yun, tutunog yan ulit. Yan, 25. Nag-blink na. Pwede mo na tanggalin. And then, balik mo ulit yung takip. Kasali mo na yung hose doon sa lagayan. Yan, ayos mo lang ulit. Balik mo. Yan, para di nakakayan. Pag okay na yung tire pressure mo, check mo na yung brakes, front and rear brakes. Dapat parehas gumagana. Dapat pati brake light umiilaw kada tapak mo ng preno. Siyempre, kahit pumipreno yan, kung hindi naman umiilaw, hindi mo lalaman lang nasa likod mo kung gumagana yung brakes mo. So, pwede ka nilang mabangga. So, yun ang check natin sunod. Eto. Pag rear drum brake, paikutin mo lang yung gulong tapos tapakan mo yung preno para malaman mo kung gumagana. Ganito lang. Pag na-check mo na yung rear brake, i-check mo na rin yung front brake. I-squeeze mo yung lever, dapat magpe-preno siya pag preneno mo. Hindi dapat magbabind yung brakes. Pag nag-bind yung brakes, dalhin mo sa mechanic. Kung kaya mong gawin, go ahead. Ngayon, pag kapreno mo nun, dapat kasabay ng pagpreno, umiilaw din yung brake lights, both front and rear. Okay? I'm gonna include a footage showing na gumagana both front and rear brake lights ko. Ito yun. Una na natin i-check yung front brake. Squeeze, 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 umiilaw. Ito pala, umiilaw. Ngayon, check mo natin yung sa likod. Step on the brake, umiilaw, umiilaw, umiilaw. Okay. Dahil napatunayan na natin na gumagana yung brake light, reviewin na ulit natin kung ano-ano yung mga bagay na dapat i-check bago bumiyahe. Check mo kung may sapat kang gasolina, check mo yung fuel gauge mo pagkaon mo ng susi. Pwede mo rin silipin yung tank eh. Tignan mo yung langis sa makina mo kung nasa tamang level. Gulong, tignan mo kung may mga damage para kung may pamalit ka, palitan mo kaya tanggalin mo, dalhin mo sa may vulcanizing station. Preno rin, tignan mo kung gumagana harap, tapos likod. Siyempre, pag chinek mo yun, makikita mo naman kung ilaw yung brake lights. So, pagsabayin mo na para mas mapadali yung process. At least bago ka lumabas, alam mo na kung may idadagdag ka man, yung tire pressure na lang kung sakaling kulang yung tire pressure ko. Yan, sa tire pressure, nasa owner's manual yan. Pwede mong i-check. Hanapin mo lang sa table of contents. O merong sticker dyan sa right side ng motor ninyo kung hindi pa kayo nagpapalit ng gulong. O hindi nyo pa pinapalitan yung mga chain guards. Or yan, hindi nyo pa inaalis yung mga original decal stickers dyan sa mga motor ninyo. So, yun ang mga bagay na dapat mong check. Ngayon, syempre dahil rider ka, nanap mo ba bumiyahe? Siguro rin na nakaditi ka. Hindi ka ba bumiyahe?
Eh, pagkatapos mo na kapag ka nakakaingking ka na, tapos nakatingin-tingin mo yung mga gulo mo para hindi ka magkakaroon ng problema sa biyahe. Okay, ayos. So, yun ang mga bagay na dapat mong i-check araw-araw bago ka bumiyahe. Bago mo pagtapusin ang video nito, gusto ko magpapadala sa inyo guys. Ako kasi Minto Chitsu. Salamat sa panonood. See you guys sa susunod. Bye-bye.